Naging maingay na usapin muli ang matagal nang ninanais ng ilan na maamyendahan ang ating konstitusyon, ang 1987 Philippine Constitution. Sa akin lamang, kontento ako sa kasalukuyang forma ng gobyerno na meron tayo ngayon. Pero wala akong magagawa kung dumating sa punto na maamyendahan o magkaroon ng pagbabago ang ating kasalukuyang konstitusyon. Pero siguro kung mayroong isa na hindi pwedeng baguhin, iyon ay ang salita ng Diyos. Tangkain man ito ng iba na baguhin, ngunit hindi kailanman ito magbabago. Pero paano natin tinitingnan ang salita ng Diyos sa kabuuan nito? Tinitingnan lang ba natin ito sa positibong pagtingin? Tama lang naman marahil na tingnan natin ang salita ng Diyos na positibo, pero papaano kung makakabasa ka dito na tila hindi positibo? Halimbawa ay pagsubok. Pero gusto kong sabihin sa inyo na kahit pa mga pagsubok ay pwede nating tingnan na positibo. Pwede nating tingnan sa positibo at ito nga ang sinasabi ni Santiago sa kanyang sulat na ating tinutunghayan. Malinaw yan sa Kabanata 1, talatang 2 hanggang 3. Muli, ang sabi diyan, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan na kapag kayo nahaharap sa sari-saring pagsubok, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. So mapapansin nyo ang ganda ng pwedeng idulot sa atin ng mga pagsubok. Pero hindi nga ito automatiko na pag dinatnang ka ng pagsubok ay magbubunga na sa iyo ito ng pagtitiis. Hindi ganyan. Kaya nga binanggit din dyan sa talatang 4 na hayaang bunga yung pagtitiis na yon. Ito ay nagpapakita lamang na ang buhay Kristiyano ay pakikipagbaka. Mula marahil nung ikay maligtas hanggang sa kagahanapan, kalubusan ng iyong kaligtasan, ay tayo ay nasa pakikipagbaka. Hindi mo po pwedeng sabihin na kung Kristiyano ka na, ay langit ka na. Ay hindi po, mali ang ganyang pagtingin sa buhay Kristiyano. At sa tingin ko, kung minsan dito tayo nagkakaproblema, at ito ang hamon sa atin dito, at ito tila yung hamon na makikita natin sa sulat ni James na ating tinutunghayan. At muli ay aking kayong iniimbitahan na buksan ang inyong mga Biblia sa ating pagpapatuloy dito sa Santiago, sulat ni Santiago, o aklat ni Santiago, Kabanata 4. Ang ating tutunghayan ay 2 talata lamang, talatang 11 hanggang 12. Santiago 4, 11 hanggang 12. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Ngunit kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, siya na may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Kaya sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Sa ating mga nakaraang mensahe, nakita natin ang mapapait na paninibugho at pagiging makasarili na umiiral sa kalipunan ng mga mananampalatayang ito na sinulatan ni James. Ito ay bunga ng kanilang paghahangad. Bakit merong bitter jealousy, merong mga umiral yung pagiging makasarili? Ito ay bunga ng kanilang paghahangad na hindi nararapat na naging sanhi naman. Yung paghahangad nilang yon ay naging sanhi naman ng digmaan at pag-aaway sa kanilang kalagitnaan. Chapter 4 verse 1 to 2. Hindi marapat na umiral ang ganitong mga bagay sapagkat ito ay larawan ng pagiging makamundo. Ito ay larawan ng pagpapahalaga sa mundo. Kung ganito tayo,
ay hindi tayo nagiging matapat sa Diyos. At nakita natin na ang kawalang katapatan sa Diyos ay pakikipag-away sa Kanya. At kung ikaw ay nakikipag-away sa Diyos, ikaw ay nagmamalaki sa Diyos. Hindi marapat na mangyari ang ganyan sa atin. Ngayon kung iisipin natin, bakit hindi marapat mangyari ang mga bagay na yan sa atin? Isang kapahayagan o isang pwedeng maging resulta niyan ay ang pagsasalita mo laban sa iyong kapatid. Ang paghatol mo sa iyong kapatid. Alam nyo, hindi natin inaalis na magkaroon ng argumento sa pagitan ng dalawang magkapatid. Pero ang problema dito, ito ay bunga ng bunga ng makasariling hangarin. At syempre, kung ikaw ay may makasariling hangarin, ibig sabihin sinful, selfish, lahat gagawin mo para mapasayo yun. Kapag mayroon kang ganyang mga paghahangad sa iyong sarili, lahat ng marahil options, lahat ng mga bagay na pwede mong maisip, gagawin mo yun. At iyon ay kahit pa sa ikasisira ng iyong kapatid. Ay mali yun. Bagaman nga marahil hindi masama na maghangad ka ng isang bagay na para sa'yo, pero kung ito ay ikasisira na ng iyong kapatid, mali na yan. At yan po ay makamundo. Kaya ito yung mensahe ko muli ngayong hapon, ang paghahangad sa isang bagay na hindi nararapat o makamundo ay nauuwi sa pagsasalita o paghatol sa kapatid na hindi nararapat o na hindi marapat. Ang paghahangad sa isang bagay na hindi nararapat, ibig sabihin makamundo, ay nauuwi sa pagsasalita o paghatol sa kapatid na hindi marapat mangyari. Muli, hindi natin maiaalis na magkaroon ng argumento o sigalot sa loob ng iglesia. Hindi ko kailanman makita na walang ganyang mangyayari sa iglesia. Sabi ko nga sa inyo, pangatlong iglesia ko na ito. Pentecostal, Reformed Baptist. Hindi ko naranasan na walang argumento o sigalot. Kahit pa anong marahil grupo ito, marahil may confession or wala. Ano man marahil ang ating gawin, darating tayo sa hindi pagkakaintindihan. At sa tingin ko, walang problema doon. Ito ay bahagi na ng ating pagiging makasalanan. May nananatili kasing kasalanan sa atin. Pero ang masama dito ay kung tayo ay nagsasalita na ng masama sa ating mga kapatid. Kaya nga tayo ipinapayuhan ni James ng salita ng Diyos na maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita. Chapter 1 verse 19. Ang problema kung minsan, mas mabilis tayong magsalita. Hindi pa natatapos. Nagpaliwanag yung isang kapatid, sumagot ka na agad. Minsan mas mabilis tayong magsalita, mabagal sa pakikinig. Hindi mo na talaga maririnig ang iyong kapatid kung ganon. Hindi marapat na mangyari ang ganyan sa atin sapagkat iyan ay mapanira. Ngayon, nais kong tingnan natin ang dalawang bagay na nagpapakita kung bakit tayo, ang mga Kristiyano, ay nagiging mapagsalita o mapaghatol sa kanyang kapatid o kapwa. Itong dalawang bagay nito ay masasabi nating dalawang negatibong katangian. Kung may magandang katangian, itong ating dalawang punto ay masasabi nating dalawang negatibong katangian. Una, siya ay masuwayin o mapaglabag sa kautusan ng Diyos. Siya ay masuwayin, bakit ikaw ay nagiging mapagsalita, mapaghatol sa iyong kapatid, ikaw ay masuwayin o mapaglabag sa kautusan ng Diyos. Pangalawang bagay, ang Kristiyanong to ay nag-aangkin o lumalagay sa lugar ng Diyos. Siya ay nag-aangkin o lumalagay sa lugar ng Diyos. Sa dalawang bagay na yan, makikita natin kung bakit tayo nagiging mapagsalita ng masakit, kung bakit tayo nagiging mapaghatol sa ating kapwa, sa ating kapatid.
Una, siya ay mapagsuway o mapaglabag sa kautusan ng Diyos. Ang sabi sa talatang 11, mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Ngayon, paano natin masasabi na ang pagsasalita sa iyong kapatid o paghatol sa iyong kapatid ay pagsasalita laban sa kautusan at paghatol sa kautusan? Alam natin, ang tinutukoy dito ni James na kautusan ay pumapatungkol sa Old Testament law. Malinaw yan sa chapter 1 verse 25. At malamang-lamang ng tinutukoy niya dito, particularly, ay ang sinabi sa Leviticus chapter 19 verse 16. Anong sabi doon? Huwag kang magpaparuot pa rito sa iyong bayan bilang tagapagdala ng tsismis. Ni huwag kang titingdig laban sa dugo ng iyong kapatid. Ako ang Panginoon. At ito ay may kinalaman sa utos, yung huwag kang parot pa rito, magdadala ka lang ng chismis. Ito ay may kinalaman patungkol sa pag-ibig sa kapwa. Kung tutuloy ang pagbabasa sa Leviticus chapter 19, yung 18 doon ay patungkol sa pag-ibig sa kapwa. Malinaw yan sa chapter 2 ng James verse 8, and chapter 1 verse 25, and chapter 2 verse 12. At siyempre, ang utos na ito ay hindi lamang natatapos sa lumang tipan, kundi ito ay mas binigyan pa ng diin ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw yan sa kanyang pangangaral sa bundok na hindi niya binabago yung kautusan ni Moises, kundi nga mas binibigyan pa niya ng diin yung kautusan. Ngayon, kaugnay sa utos na ito, patungkol sa pag-ibig sa kapwa, kung ito ay hindi mo na isasagawa, malinaw na ikaw ay sumusuway o lumalabag sa kautusan ng Diyos. So ang dahilan o sanhi kung bakit tayo ay nagsasalita o humahatol sa ating kapatid ay dahil sa kawalan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kawalan mo ng pagsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yan ang inilalarawan dito. Kung ang isang Kristiyano ay masunurin sa kautusan o sa salita ng Diyos, hindi niya makukuha magsalita o humatol sa kanyang kapatid. Naisip niyo ba yun, mga kapatid? Kung ikaw ay obedient sa Word of God, sa law of God, hindi ka kailanman makakapagsalita ng laban sa iyong kapatid, lalo na kung masakit. Ngayon, paano natin mapapatunayan yan? Pansinin nyo nga halimbawa yung utos patungkol sa pag-ibig sa kapwa. Ngayon, kung ikaw ba ay may pag-ibig sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, sa iyong marahil katabi, marahil katabi, linggo-linggo sa upuan, sa iglesia, kung ikaw ba'y may pag-ibig sa Kanya, ay makapagsasalita ka ba sa Kanya? Makakahatol ka ba sa Kanya? Marahil hindi. Sa halip ang gagawin mo sa Kanya ay kung ano yung makabubuti sa Kanya. Yan ang pag-ibig sa kapatid. Ang problema, mas nauna ang ating sarili kaysa ating kapwa, and that is unbiblical. Ang sinasabi ng salita ng Diyos ay, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sa iyong sarili. Hindi sinabi dyan na kalimutan natin ang ating sarili. Pero kung papaano mo inaalaala o inuuna ang iyong sarili, gayon din ang dapat mong gawin sa iyong kapwa. Kaya nga, love your neighbor as yourself. At kuminsan dito tayo nagkakaproblema. Yan din ang dahilan kung bakit sinabi sa atin ni James na maging tagatupad tayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. At muli,
Kung minsan dito tayo nagkakaproblema. Kung minsan ay magaling lamang tayo sa salita ng Diyos. Pero kulang tayo sa paglalapat nito. At hindi yan ang tunay na marunong. Sasabihin mo, ang galing mo sa salita ng Diyos, tapos marunong ka. Hindi. Ang tunay na marunong ay sa kabila ng kanyang nalalaman sa salita ng Diyos, nakukuha niyang makinig sa kanyang kapatid. Nakukuha niyang magpahinuhod. Ang problema ng magaling sa salita ng Diyos, pero kulang sa paglalapat nito ay ipipilit niya ang kanyang sariling kaisipan. At siyempre, kung ipinipilit mo ang iyong sariling kaisipan, makapagsasalita ka talaga ng masakit sa iyong kapwa, sa iyong kapatid. Hindi yan ang tunay na marunong. Sa katunayan ng ganyang karunungan ay demonic. Malademonyo. Mga kapatid, huwag tayong mag-asta na napakagaling natin sa salita ng Diyos. Pero hindi yun nakikita sa ating buhay. At yan makikita natin sa sulat na ito ni James. Sa sulat na ito ni James, mayroong mga nag-aangkin, marunong sila, maunawain sila. Pero ano sabi ni James? Kabanata 3, talatang 13, sino ang marunong at maunawain sa inyo? Anong simpleng pagsubok sa kanila ni James? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Marahil hindi tinatanggi ni James na, okay, sige, marunong kayo, maunawain kayo, yan ang inyong pag-angkin. Pero ipakita mo sa uri na yung pamumuhay. So dyan mapapansin nyo na hindi sapat na meron lamang tayong nalalaman sa salita ng Diyos, pero hindi iyon na ilalapat sa ating buhay. Kaya nga minsan ay mas mainam pa na hindi tayo magaling sa salita ng Diyos, pero nakikita yun sa ating buhay. Minsan matutuwa ka sa ganyang Kristiyano. Marahil parang pagdating sa doktrina or marahil maraming mga katuruan sa salita ng Diyos, marahil kakatiting ang kanyang alam. Pero namumuhay doon. Kaysa naman punong-puno ka ng kaalaman, pero hirap makita sa iyo yung iyong kaalaman na yon. Hindi ko sinasabi na hindi tayo dapat maging magaling o parang hindi ka na magnais na lumago, malaman ng mga doktrina. Hindi ganon. Pero sa kabila na marami tayong nalalaman sa salita ng Diyos, pero hindi yun nakikita sa ating buhay, hindi yun magandang patotoo sa isang Kristiyano. At hindi maganda ang resulta niyan sa relasyong Kristiyano. Kapag ganyan ang nangyari sa atin, mga kapatid. Hindi ko naman nilalahat ang mga politiko, partikular yung mga mambabatas, kung sino pa yung magagaling sa batas, ay sila pa yung nangunguna sa pagsuway dito. Ay pagka ganon, ang resulta niyan, andyan yung corruption, poverty, etc. Ganyan mo rin tingnan sa relasyong Kristiyano, ganyan mo rin tingnan sa loob ng iglesia. Ang hamon ko ay para maiwasan mo na magsalita o humatol sa iyong kapatid. Matuto kang maging masunurin sa salita ng Diyos. Matuto kang maging masunurin sa batas ng Diyos. Hindi natin pinag-uusapan dito yung perpektong pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi, sapagkat wala naman sa atin ang talagang makakatupad ng perpekto sa salita ng Diyos. Pero ito ang panawagan sa atin. Isipin nyo na lamang kung tayo ay lahat dito ay mapagsuway sa salita ng Diyos. Ano pang mangyayari sa atin? Isipin nyo halimbawa ang utos na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sa iyong sarili. Paano kung hindi natin ito na isasagawa? Anong resulta nun?
Kung wala nang magsasagawa na ibigin mo ang iyong kapatid, iyong kapwa gaya sa iyong sarili, wala na sino man sa atin na gumagawa niyan, anong resulta nun? Ay talagang magkakagulo tayo. Ang dahilan lamang naman kung bakit tayo nakapagsasalita laban sa ating kapatid ay dahil sa kawalan natin ng pagsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yan ang pagdidiin niya sa aklat nito ni James sa usapin ng pag-ibig sa kapatid. Ngayon, nais ko lang mabigyan ng konting pansin ang ibig sabihin ng pagsasalita o paghatol na tinutukoy dito ni James. Paghatol sa kapatid. Sa Greek, sa original, ang salitang ginamit ay kataleo, na may katumbas yan sa English na slander. Alam natin ang ibig sabihin ng slander. Pag-aakusa na walang basihan, mga wrong accusations, sa madaling salita, paninirang puri. Kung iisipin natin, parang okay pa yan. Halimbawa, ikaw ay isang Kristiyanong mapanirang puri, parang medyo okay pa. Sapagkat marahil hindi mo naman tinutukoy yung tao. Pero sa kaso ng mga mananampalatayang ito na sinulatan ni James, nauuwi sila sa pagtuturo. Yan ang tinatawag nating name calling or pagsisingle out. Marahil, kung ikaw ay mapanirang puri, nauuwi pa sa pagtuturo, marahil pwede mong sabihin, alam mo ikaw brother, ganyan ka eh. Alam mo sister, ikaw ganyan ka eh. Binabanggit ang pangalan. Marahil kahit ako hindi ako papayag ng ganun. Marahil ako man magre-react din. Subukan niyong gawin. Marahil walang matutuwa. Kapag gano'n, aakusahan mo yung isang mong kapatid na walang basihan. Sa katunayan, marahil kung totoo yung isang kapatid na gano'n, marahil hindi mo siya maituturo. Marahil hindi mo siya masasabihan ng gano'n. Paano pa kung mali? Ganito ang nangyari sa mga Kristiyanong ito. Pero bakit ito nangyayari? Bakit ikaw ay nagiging mapagturo? Kung sinabi ng kataleo ay lumalarawan sa masasakit na salita. Kaya masakit kasi mali naman yung iyong akusa. Hinahatulan mo yung iyong kapatid na walang basihan. Pero bakit ito nangyayari? Dahil sa kawalan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Ang ginamit na salita ni James ay you judge the law. Mahatol ka sa kautusan. Ang simpleng sinasabi ni James, humahatol ka sa kautusan, sumusuway ka sa kautusan. Hindi marapat na mangyari ang ganon. Muli, marahil pag sinabing Augustine, ang unang papasok sa isip nyo ay matigas ang ulo niyan, pasaway yan. At totoo yan. Ganyan talaga si Augustine. Pero alam niyo, sinabi niya sa kanyang confessions kung bakit siya ay, ang ugat noon, kung bakit siya ay naging pasaway sa kanyang nanay, si Monica, bakit hindi siya sinusunod yung mga gandang payo ng kanyang ina, bakit siya naging palaaway sa halip na parang makasundo niya yung kanyang mga kasamang kabataan noon. Inamin niya na iyon ay dahil siya'y mapagsuway sa salita ng Diyos. Parang gusto niyang sabihin na kung ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang nanay na si Monica, sinusuway niya yun, pero yung pagsuway niya ay ultimately ay pagsuway niya sa Diyos. Parang naging daan lang o instrumento ng kanyang nanay na si Monica. Ang resulta, ganun kay Augustine, naging pasaway siya. Ganyan natin tingnan kapag tayo ay hindi masunurin sa salita ng Diyos, ganyan ang epekto sa atin. At yan yung isang katangian na makikita natin sa isang mapaghatol, mapagsalita ng masakit sa isang kapatid.
siya ay masuwayin, mapaglabag sa kautusan ng Diyos. Pangalawang bagay, siya ay nag-aangkin o lumalagay sa lugar ng Diyos. Ang sabi ni James sa kalawang bahagi ng talatang 11, ngunit kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. So dito mapapansin nyo na mayroong isang bagay na nangyayari sa mga mananampalatayang ito na marahil hindi nila namamalayan. At ano yun? Sila ay nagiging mga hukom na. Pero pinakita dito ni James na hindi sila dapat maging hukom sapagkat ayon na rin kay James, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. So gusto ipakita dyan na wala sa ating mga kamay ang paglalapat ng hatol sa ating mga kapatid. So ang pagsasalita o paglalapat ng hatol sa isang kapatid ay pag-angkin sa karapatan na ang Diyos lamang ang meron. Tandaan natin na wala sa ating mga kamay ang maglapat ng hatol sa ating mga kapatid. Meron lamang isa na may karapatang maglapat ng hatol sa atin, iyon ay walang iba kundi ang Diyos. At yan mismo sinabi dito ni James sa talatang 12, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, siya na may kapangyarihan na magligtas at pumuksa. So, nakita ba natin na walang karapatan ng mga kamay na to na magbaba ng hatol sa sino man sa atin. Maalala nyo ng mga Kristiyanong ito na sinulatan ni James ay nagkakaroon sila ng mga panlalait or cursing. Chapter 3 verse 1 and following. Nagkakaroon sila ng mga panlalait sa kanilang kapatid. At nakita natin doon ang ibig sabihin ng panlalait o cursing ay hindi lamang ito basta bad words. Kapag ikaw nanlalait sa iyong kapatid, para bagang sinasabi mo na, para bagang hinihiling mo, o parang nananalangin ka sa iyong kapatid, sana mapahama ka na lang, sana mapahama ka, sana mapunta ka sa impyerno. Ganun yung panlalait na ginagawa nila. Isipin mo, sumasampa ka sa Diyos. Nagpupuri ka sa Diyos. Tapos sasabihin mo sa iyong kapatid, mapunta ka sana sa impyerno. Ayaw kitang kasama. Ngayon, sino sa atin na magpapasya ng isang tao ay mapahama kung mapunta sa impyerno? Sinasabi ni James, walang iba kundi ang Diyos lamang. Yun daw isa na tagapagbigay ng kautusan at hukom, siya lamang daw ang may karapatan na magligtas at pumuksa. Kung sinong gusto ng Diyos na iligtas, siya lamang ang may karapatan noon. Kung sinong gusto ng Diyos na mapahamak, siya lamang ang may karapatan noon. Siya lang ang may kapangyarihan noon. Siya lang ang makagagawa noon. Wala sa atin, hindi tayo. Kaya nga napaka-sama na mangyari sa atin na tayo ay nagiging mapaghatol. Sapagkat kung tutuusin, tayo rin ay karapat-dapat hatulan ng Diyos. Kung titingnan natin ang ating mga sarili, ay karapat-dapat ba tayo na maligtas? Karapat-dapat ba tayo na iligtas ng Diyos? Sino magsasabi sa atin na karapat-dapat siya sa langit? Masasabi ba natin yon sa ating mga sarili? O masasabi ba natin sa Diyos na karapat-dapat ako sa pagliligtas mo? Marahil wala. Sa katunayan, kung merong karapat-dapat sa atin, iyon ay mapunta tayo sa impyerno. Iyon ay yung tayo mapahamak. Yan ang dapat sa atin. Tapos sasabihin mo sa iyong kapatid na sana mapunta ka ng impyerno. Sana mapahama ka na lang.
Tayo karapat-dapat na mapahamak pero hindi ganyan ang ginawa sa atin ng Diyos. Ano ginawa sa atin ng Diyos? Iyon ay ang ibaba niya ang kanyang puot o hatol kay Jesucristo. Sa halip na tayo yung tumanggap ng hatol kay sa Diyos, si Jesucristo ang tumanggap noon. Kaya kung meron akong kinakausap dito sa inyo ng mga kasama namin na sumasamba ngayon, sa inyo ng mga kasama namin online, gusto kong sabihin sa inyo na kung wala kayong Jesucristo sa inyong buhay, nananatili sa inyo ang puot ng Diyos. At dahil doon, hahatulan kayo ng Diyos. Pero ang maganda, mayroong sagot sa hatol ng Diyos. Mayroong sagot sa hatol na nasa iyong ulo. At yun ay walang iba kundi si Jesucristo. Kaya ang aking apela sa inyo na nananatili pa rin sa puot ng Diyos. Magkaroon kayo ng Jesucristo sa inyong buhay. At yun ay sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa Kanya. Pero sa atin na mayroon ng Jesucristo sa ating buhay, ay gusto ko namang sabihin na kung inako lamang na Jesucristo yung puot o hatol sa atin, magagawa ba nating humatol sa ating kapatid? Marahil hindi, pero kung minsan yan ang umiiral sa atin. Kung minsan talo pa natin ng Diyos. Nakakakita tayo ng mga parang naaakusahan sa ating lipunan sa anumang marahil krimen, pagpatay, rape, etc. Pero sino ang may karapatan na maglapat ng hatol sa kanila? Sino ang may karapatang magbaba ng hatol sa kanila? Siguro kahit ako yung nag-a-accuse, wala akong karapatan eh. Walang iba kundi yung korte o yung hukom. Marahil lower court or higher court, sila lang ang may karapatan. Wala sa atin. Ang hamon sa atin ay dahil ang Diyos lamang ang may karapatan na magbigay o maglapat ng hatol sa bawat isa, ay matuto o iwasan nating maging mapaghatol sa ating kapatid. Minsan nga iniisip ko na parang okay lang naman sana na magbigay tayo ng hatol sa bawat isa, sa iyong kapatid. Pero ang problema, hindi tayo pantay sa pagbibigay ng hatol sa bawat isa. Kadalasan, meron tayong kinikilingan. Hindi ganyan ang Diyos. Kung ang Diyos man ay nagbibigay ng hatol sa bawat isa, pero pantay yun. Wala yung kinikilingan. Tayo pag nagbigay ng hatol, napapabura ng isa at ang isa naman ay hindi. Sa madaling salita, bias tayo. Nagtatangi tayo. At yan nga ang makikita natin sa sulat na ito ni James. Chapter 2, verse 1 and following. At kung babalikan lamang natin yung naging mensahe natin dyan, makikita natin ang pagtatangi ay paglabag sa kautusan. Sapagkat ito ay taliwas sa utos na ibigin mong iyong kapwa. Mapapansin nyo kung bakit hindi dapat umiral sa atin ang paghatol sa ating kapatid. Alam nyo, ang ating Panginoong Jesucristo, kung tutuusin, meron siyang karapatan na hatulan yung mga taong nagkasala sa Kanya. May karapatan siya na hatulan yung mga taong nagdala sa Kanya sa krus. Pero hindi yun ang Kanyang ginawa. Sa kabila ng Kanyang kalalagayan, mahirap na kalalagayan sa krus, ang sabi niya, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tayo, hindi pa nagkakasala ang ating kapatid. Hinahatulan na natin sila. Alam niyo, hindi natin inaalis sa lahat ng pagkakataon na
magbaba tayo ng hatol sa ating mga kapatid. At yun ay kung kinakailangan. Ang tinutukoy ko halimbawa ay usapin ng disiplina. Kung ang isang kapatid ay talagang namumuhay na labag sa salita ng Diyos, sa madaling salita, kung siya'y nagkakasala, dapat siyang ituwid. At ang kabiguan na ituwid mo ang isang kapatid na nagkakasala, hindi ka nagpapairal ng disiplina, kasalanan din yun. Sapagkat hindi tayo nagiging matapat sa mandato mismo ng Diyos. Marahil meron tayong kaisipan na ayaw kong maging mapaghatol, kaya ayaw kong disiplinahin yung aking kapatid. Bilang church, huwag tayong maging mapaghatol, kaya huwag nating husgahan yung isang kapatid na nagkasala. Tama rin naman yon, pero kung hindi mo siya itinutuwid, hindi mo siya dinidisiplina, to the point na may excommunicate siya kung kinakailangan, mali din yun. Marahil merong lugar yung pagsasalita sa kapatid, kung kinakailangan, pagtutuwid, even discipline, to the point na matiwalag siya sa iglesia. Yan ang sinasabi ko na marahil may lugar ang pagbababa ng hatol sa isang kapatid. Pero yun ay bunga ng pag-ibig. Bunga ng pag-ibig sa Diyos. Bunga ng pagiging matapat sa mandato ng Diyos sa kanyang iglesia. Pero ang sinasabi ko ay yung paghatol na walang basihan. At yan ang hindi dapat umiral o mangyari sa atin. Dahil sa maling turo na meron si Pelagius noon, siya ay kinandina ng Church of Rome noon. Sa madaling salita, siya ay in-excommunicate. At tama lang naman yun kasi nangahawakan siya sa mga false teachings. Pero sa kabila nun, hindi siya kinundina ni Augustine. Sa kabila na natiwalag na si Pelagius sa Church of Rome, hindi nagsalita ng anuman si Augustine sa kanya. Hindi niya hinatulan, hindi siya nagsalita ng anumang masakit o laban kay Pelagius. At sana ganun yung espiritu na umiral sa atin. Inisip ko nga na parang dahil kaaway ng pananampalataya si Pelagius, marahil pwedeng sabihin ni Augustine na mali ka talaga, brother, pero full of respect. Walang anumang salita na masakit na through writings na pinadala ni Augustine kay Pelagius. Imagine that. Ngayon, tayo pa ba ang magbibigay ng hatol sa ating kapwa kapatid, kapwa Kristiyano? Hindi dapat mangyari yon sa atin. Bilang tugon ay aawitin natin ang himno na pinamagatang Hingahan Mo Ako. Ang sabi sa 2 talata, hingahan mo ako, puso'y gawing lantay, hanggang ang kalooban mo sundin ko sa aking buhay. Sana ito yung ating maging panalangin sa ating Panginoon sa mga oras na to bilang tugon sa ating mensahe. Awitin natin, hingahan mo ako. Bukas po tayo sa panalangin. O dakila namin Diyos, aming maabaging Ama, nagpapasalamat kami muli sa paalala na kami ay hindi dapat maging mapaghatol sa aming mga kapatid sapagkat ito ay larawan ng pagsuway namin sa iyong mga salita. Nawa po Diyos, tulungan niyo nga kami na maging masunurin sa iyong mga kautusan sa amin. Salamat at hayag ang iyong mga salita sa amin at nawa nga itulungan niyo kami na maging tagatupad nito at hindi tagapakinig lamang. Nakita namin ang
bunga ng kawalan ng pagsunod sa iyong mga salita. Nakita namin na dahil dito kami ay nagiging mapaghusga sa aming kapatid. At tunay nga, O Diyos, na hindi ito marapat umiral sa amin sapagkat nakita namin na Ikaw lamang, O Diyos, ang nagbigay ng kautusan at tukom at Ikaw lamang ang may karapatan na magbigay ng hatol sa bawat isa kung siya man ay iyong ililigtas o mapapahamak. Kaya Panginoon, salamat sa paalala ng iyong mga salita. Tunay na kinikilala namin na kami ay mga taong mga makasalanan. Pagaman kami iyong kinahabagan, ngunit dahil sa kasalanan na nanatili sa aming mga puso, ay kuminsan ay umiiral ang mga ugali namin na hindi marapat. May pakita namin sa aming mga kapatid. O Diyos, salamat sa liwanag na iyong mga salita at hayaan nyo na amin ding itaas sa iyo ang aming mga mahal sa buhay, mga bisita, mga kasama namin sa aming kalagitnaan, maging kasama namin online na nasa ilalim pa ng iyong puot. Nawa ay tunay na makita nila ang kanilang kahabag-habag na kalalagayan sa iyo. Nawa ay makita nila na ang sagot lamang dito ay walang iba kundi sa Jesucristo. Kaya nawa ay kumilos ka sa kanilang mga puso. Nawa ay buong pagpapakumbaba na yakapin nila si Jesucristo sa kanilang mga buhay. Kami naman na mayroon ng Jesucristo, tulungan niyo kami na tunay na makita ito sa aming mga buhay kung paanong kami iyong inibig, pinahabagan ay ganito rin namin maipakita ito sa aming mga kapatid. Salamat sa iyo, Ama, tunay na pinupuri ka namin at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.